into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, Lord to Jesus, glory to Holy Spirit. Okay na po tayo. At least, binuhusan ng pabango si Jesus. Okay, aron po yung paano na binuhay si Lazaro ng Panginoong Jesus sa walang hanggang kalinagan. Isang napakalaking himala, patay na buhay. At least, sa isang salita lang ng Diyos sa buhay. At dyan din po ang mga tao, at least maraming nabe-bless, marami na kukonvert. Kaya nga sa atin po, marami na miracle si Lord. Sa atin, marami na pong milagro na gaganap sa ating gawain Diyos, lalo yung God's Healing Mission, yung pag-atin natin ng 3 consecutive Sunday. Meron na tayo isang patay na binuhay ni ng Panginoon. Pero hindi ho ganun kadali ang pero parami tayo ng parami. Ito kung maraming tao kasi nakakadama ng kapangyarihan Diyos sa buhay. Kasi pag ang tao nakadama ng kapangyarihan ng Panginoon, pinagaling ka, naroon po siya. At handa po siyang at least ibigay yung gusto natin. Kaya lang yung ang kapalit na yung pagsunod lang natin sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Okay, sister? Sister, Marilu. Okay, paliwanag mo. Tsaka ibase mo sa buhay mo. Kung paano ka, Magandang hapon din naman po. Kristo at sa mahal na Birheng Maria at sa kabanal-banalang Espiritu at sa lahat po ng mga nakikinig sa DWED, magandang hapon po sa inyong lahat at lalo na po sa aming overall coordinator na si Sister Cristina Go sa San Ezequiel Moreno Combine po. So ayon po sa ating ebanghelyo ngayon, kung paano nga po ang ating Panginoon pumunta sa bayan nila San Lazaro na muling binuhay po ng ating Panginoon. At naroon po yung magkapatid na si Lazaro, si Marta at si Maria po. So, tunay nga po si Maria na talagang ipinakita nga po niya kung paano niya pong minamahal ang ating Panginoon. So, yun din po ang nais sa atin ng ating Panginoon na ipakita rin po natin na kung paano natin mahalin ng buong puso ang ating Panginoon abot sa ating makakaya. So bagamat hindi ko po kayang tumbasan, yung ginawa po ni Maria na yung pinakamamahaling pabango po na ibinuhos niya po sa paa ni Jesus. So nung ibinuhos na po yun ni Maria yung kanyang pinakaingatan na pabango na mamahalin, so doon po niya napakita, na ipadama, na sa pamamagitan yun ay talagang pinilinaan niya para sa ating Panginoon at ipinakita niya kung paano niya po magagampanan ang kanyang tungkulin na kung paano niya po mamahalin ng ating Panginoon. So bilang lingkod po ng ating Panginoon, bilang coordinator, bagamat hindi ko po mapapantayan yung ginawa po ni Maria, so nandoon po yung pagsusumika po natin na
talagang maisabuhay. Higit sa lahat, maipakita sa abot ng aking makakaya kung paano ko po mamahalin ang ating Panginoong Hesukristo. So lalo na po, yung unang-una po ko pong magagawa, yung araw po ng linggo, araw ng rest day, araw ng pamamahinga, na lagi nga po itinuturo sa pamamagitan ng ating head servant, na napakahalaga po yung araw ng rest day na maipagkaloob natin ng buong buo sa ating Panginoon. Tunay nga po na pag-araw ng linggo, madaling araw pa lamang po, gumigising na tayo para po maipagkaloob natin ang araw ng pamamahinga ng buong buo. So pagkatapos po ng gawain sa Soldiers of Christ, ando na po yung paghayo hanggang sa gabi naman po yun. So tunay nga na sa pagbabahagi po natin ng mga banal na salita ng karunungan na kayamanan na nagmumula sa ating Panginoon, sa ating kapwa, lalo na po yung mga wala pa po sa gawain ng ating Panginoon. Yung mga patay na rin po yung pananampalataya sa Diyos na kagaya po ni Lazaro, dati po patay ang pananampalataya natin sa Diyos. Kagaya rin po sa akin dati, patay rin po ang pananampalataya ko sa Diyos dahil naging abala po ako sa mga material na bagay at sa trabaho at sa paghanap buhay para sa aking pamilya. Ngunit talagang napakabuti po ng ating Panginoon at patuloy niyang ipinadama ang pagmamahal niya sa atin na walang hangganan. So kaya ngayon po, Lunes Santo na po, yung pagninilay po natin sa mahal na araw, kung paano po tayo tinubos ng ating Panginoon, yun po yung nais ng ating Panginoon, yung pagbabagong buhay. Na mabuhay po tayo muli, nakasama ng ating Panginoon, na sa bagong buhay na po, hindi na po yung dating buhay natin. Bilang na-experience ko po sa aking buhay, talagang marami pong pagsubok, pero kailangan maging matatag. At doon lang po tayo patatatagin ng ating Panginoon sa patuloy natin pagbibigay sa Kanya ng araw ng linggo. Araw po ng pamamahinga. Nakakayanan po natin malampasan ang lahat ng yan ng mga pagsubok. So dati po kung ano yung buhay namin, napakagulo po dati ng buhay namin. Muntik na nga po mawasak ang aming pamilya. Ngunit wala po akong kinapitan kung hindi ang ating Panginoon lamang. Kaya hindi po hinayaan ng aming Panginoon na patuloy kami mamuhay sa dating buhay namin. So ngayon po, talagang ibinabalik ko pong pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay kung paano po siya kumilos sa aming pamilya. Ang aking brother husband, bagamat hindi po siya nakarating ngayon dito, so ang aking brother husband, napakabigat po yan na cross na pasanin ko po sa bawat araw. Ngunit sa pagiging active po namin sa gawain ng community ng Soldiers of Christ. Paano bumait ang asawa mo, no? Paano siya bumait? Ano po yun, Brother Ting? Dito, sabi mo marami siyang bisyo. Opo. Kasi po dati, noong nagawain po kayo doon sa basketball court kila Sister Christy, noong na-pre-over nga po ako ni Lord sa pamamagitan nyo, so talagang para po akong ibinabad sa isang bloking yellow. Sabi ko nga po, Lord, ito na po ba yung calling sa amin? So ito na po ba yung tamang daan na gagamitin mo para sa amin? So talagang nagpasalamat po sa Panginoon. Dahil simula po noon, Brother Ting, hinanap ko po itong lugar na to ng may paho. Dahil hindi ko po alam ang lugar na to. Dahil taga Quezon City po ako. Nagpasama po ako sa isang katrabaho ko. Sabi ko sa kanya, samahan mo lang ako doon. So sinamahan niya nga po ako at nagtuloy-tuloy na po. Hanggang nag-3 days fasting po ako sa mga member. At hinirang po ako naman ni Lord na bilang coordinator. So, ang aking brother husband po, talagang lahat ng bisyo na sa kanya dati. Babae, ng shabu, sugal, alak. So, yun po ang pinag-awayan namin lagi dati. So, talagang... Pero ngayon, maayos na. Opo. Bali, nag-3 days fasting din po siya dito sa Soldiers of Christ. So, doon po siya hinipo ni Lord. Doon niya po naisuko lahat ng kanyang bisyo sa 3 days fasting. Doon niya po na-realize yung mga talagang sakit ng ulo na ibinibigay niya po sa akin. So, sa pamamagitan po ng 3 days fasting, humingi po siya ng tawad sa akin at nahirang din po siya bilang marshal. So, ngayon,
magpo 4 years na po siyang marshal ng SOC. Amen. Hallelujah. O, dati, ang problema mo nung araw. Ano? Opo, Hallelujah, ayos na. dati po talaga pag araw ng linggo, umaga pa lamang, baso na po at alak ang hawak Okay, niya. thank you ha. Yan po yung mga pagbabago na nagaganap sa gawain ng Diyos sa buhay. Ito po ang Soldier of Christ. Kada pagang tao umatin po ng 3 consecutive Sunday at nagpatuloy na nagpupuri sa Panginoon. Naroon po yung kagalingan. Naroon pagbabago na hindi mo malirip. Paano na bago ang mga mangino, mga may bisyo, iba't ibang bisyo. Pinabait ng Diyos. Hindi ko kayo magpapabait sarili nyo. Hindi nyo kaya. Dahil ang kalaban natin, Satanas. Kailan kayo babait, kailan kayo magbabago pag ginusto ng Diyos sa pamagitan ng pag-atin natin ng Sunday Fellowship. Ang dila nga po ay lalapag sa atin at ang dila nga po yan siya magbabago sa atin. Yun po yung natuklasan kong kapangyarihan ng Diyos sa buhay na gusto kong ibigay sa maraming tao. Ganun po ang pagbabago. Okay, bigay ko naman kay Sister, Sister Adelpa. Adelpa Apostol. Adelpa, ano po ba ninyo? Magandang hapon po sa inyo, Brother Ting, kay Sister Early po, sa atin pong Panginoong Diyos na buhay, kay Mama Mary at sa Banal na Espiritu Santo, at sa amin pong overall coordinator na si Sister Cristina Go, at sa lahat po ng nakikinig sa DWAD. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay dahil po sa pagtawag po niya sa akin at naging member po ako ng Soldiers of Christ. Malaki rin po ang naging pagbabago nito sa buhay ko at ng aking mga anak. At ang mga pagpapala po niya at mga himala ay naranasan ko sa aming buhay. Dati po kasi yung anak kong bunso na babae, medyo kinakabahan po ako na dito ko siya paanakin sa Maynila kasi po siya ay mahina po ang loob at parang mahina po yung puso niya. Sabi po nung biyanan niya sa Quezon ko na raw po paanakin dahil tagaron po naman sila at tagaron po kami. Pero ako po dahil kasama nga po ako ni Sister Malu at nung iba po namin coordinator sa paghahayo ng Mama Mary, yung nagka-Christ on the Block po kami kapag araw ng linggo, pinanindigan ko po na hindi kami umuwi at dito na lang po siya mga anak. Nakapanganak namin anak niyo. Opo. Ayos naman. Noong February 5 po, nanganak po siya ng isang malusog na babae. Amen. Hallelujah. Di may apo ka na. Linggo po iyon. Tapos kahit po nanganak siya nung umaga, nung hapon po, kasama rin po ako nila Sister Malu sa paghahayo. Tapos, awa po ng Diyos, kahit po siya ay may sakit, nalampasan po niya yon dahil po sa aking pagtawag sa Mahal na Birheng Maria. Ano ba sakit sa puso? Mahina po kasi yung puso niya, may nervyos po siya. Amen. Kaya pagkapanganak nga po niya, siya po ay talagang dinugo, pero hindi po pinabayaan ng Diyos na siya ay magkaroon ng problema na ano po agad yun, nagawan po agad ng paraan ng doktor na nagpaanak sa kanya. Thank you, ha? Tapos, kasi po yung anak ko pong yun, nung ipanganak ko po yun, dahil kambal po kasi sila noon, nung ipanganak ko po yung bunso kong yun po ay patay din. Sa awa lang po ng Panginoon dahil sa pamamagitan po ng aking... Nabuhay po siya dahil may naisip po ng tatay ko na yung pong inunan po ng baby, ilagay po sa mainit na tubig, tapos sinipsipan po sa ilong yung baby. Maitim na po siya nung panahong yun, iniiyakan na nga po ng brother husband ko. Thank you, sister, ha? Yun po. Okay, marami kayo. Hindi ko malo. Yun nga po. At saka, totoo nga po yung sinasabi ni brother Ting na kapag po tapat ka at taimtim na nananalig at nagtitiwala sa Panginoon kahit po buhay ay nahihiling. Dahil po, marami na rin po akong buhay ng aking kapamilya na nahingi po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng awit ng pastol at pagrorosaryo. Talaga po